So ito po nga si Marcoleta ay sobrang sobrang daldal, pinapahamak po niya ang kanyang sarili. Pinahamak niya si Mike Defensor at nakasuhan po siya ng plunder dahil po sa kanyang pagiging matabil ang dila. So ito po yun. Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang inihaing counter affidavit sa Office of the Ombudsman nang natanggap niyang donasyon ay ibinigay para suportahan ng kanyang kandidatura sa pagkasenador at hindi galing sa pondo ng gobyerno. Paliwanag niya, hindi na naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-NIA ang naturang donasyon dahil nang inihahanda na ito ay nagamit na ang naturang halaga kaugnay ng kampanya. Dagdag pa ni Marcoleta, wala rin ito sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE dahil nangyari ang pagbibigay bago pa nagsimula ang campaign period. Binigyang din ng senador na nabayaran din ng donor taxes. Patunay anya na hindi ito itinago. Una nang tinapos ng COMELEC ang investigasyon kaugnay nito matapos na walang makitang election offense. Una nang inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta kasama si Mike Defensor at dalawa pang iba na nag-donate sa senador kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation. Ayun. Sobrang Pinapatugis na ng PNP ang nasa likod ng sobrang bait ni Marcobeta, sobrang honest. Pinahamak po niya itong mga tao na nagbigay sa kanya ng pera. Etong kanyang palusot na ito, eto pong kanyang paliwanag na ito, Donovan Williams at Ate Bergie Badjola, hello po. Lalo tong kumbaga parang tong palusot niya, lalo pang napasama. Kasi ito pong si Marcoleta, kung nakatanggap siya ng pera at wala pang eleksyon, nung pong time na yon siya po ay politiko. Ano ang kanyang pwesto? Kongresista, congressman po siya. Bakit bakit siya tumanggap, 'di ba? Tayo ngang tayo pong mga natural na Pilipino lang, normal na Pilipino, hindi tayo pwedeng magbigay ng pera sa mga politiko. Kunwari, ikaw ay naglalakad ng business permit. Hindi ka pwedeng mag-under the table na magbabayad ka para o kaya ay maglalagay ka, magtitip ka. Bawal. 'Di ba? Bawal ngang tumanggap ng regalo yung mga politiko, 'di ba? Bawal nga 'yan. Bakit etong si Marcobeta tumanggap? Kongresista po siya nung time na 'yon. Congressman siya. Kaya nga nung napanood ko tong balita na ito, sa isip-isip ko lang si Marcoleta pinapahamak ang kanyang sarili. Sa halip na siya ay mag-isip ng tamang kumbaga tamang dahilan. Pero actually walang tamang dahilan dahil bawal ka talagang tumanggap niyan Doon po yan na nanggaling sa isang habang sila ay meron silang interview doon sa channel 25 net 25. Doon po lumabas yan. Parang pinagmamalaki pa nitong si Marcoleta na may nagbigay sa kanya. Sige po Ate Virgie. Good night. Parang pinagmamalaki pa niya na may nagbigay sa kanya. Hindi nga pwede yun kasi kahit na sabihin pa niya na sinabi nung nagbigay na wag mo nang ilagay dyan yan. Wag mo nang i-declare yan sa SOTSE. Yan po ay ay pupwede at hindi magkakaroon ng problema. 'Di ba? Ang nangyari, nakarating po talaga sa sa COMELEC at ngayon po parang iimbestigahan siya o kakasuhan po siya ng patungkol po diyan sa
kanyang pagtanggap ng napakalaking pera. 75 million na hindi po niya inilagay sa kanyang statements o basta yung SOTSE nga sa COMELEC, hindi po niya dineklara. Kamakailan lang siya po ay nagsabi na yung mga media ng Senado ay bayaran. Sinabi po niya yan. Kung yung media binibintangan niya ng bayaran yung mga media, wala naman siyang ebidensya. Paano kung wari yung mga media ng Senado na sinabihan niyang bayaran? Sabihan siya na siya isang bayarang senador. Dahil siya po ay tumanggap ng pera mula sa mga private person na katulad ni Mike Defensor. 75 million ang kanyang natanggap. Diba? Ano ba tawag dito? Mas malaking kasiraan yun. Diba? Kasi may ebidensya tayo na siya ay nakatanggap ng pera. Bakit? Dahil sa mismong nanggaling ito sa kanyang sariling bibig. Sinabi niya yun. Di bayarang siya, senador? Kaya pala itong 18 ex-marines ni Mike Deperencia ay talagang alagang-alaga ni Marco Beta doon sa Senate hearing ng kanyang bogus na Blue Ribbon Committee. Alagang-alaga, protektadong-protektado. At talagang grabe ang kanyang pagprotekta dito pagsusog. Lahat ng kanyang mga tanong ay leading question at kapag nagkamali pa ng sagot yung 18 kargador, nakaprotekta kagad si Marco Beta at itinatama pa niya yung pagkakamali nung statement o yung sinasabi nitong 18 ex-marines. O 18 kargador. Katulad nun, yung issue dun sa iPhone na 16. Sabi, napakagaling mo naman kahit anong talino ng matching napag-iisahan din. Yung mga cellphone na sinasabi, 2024 daw sila binigyan ng cellphone, iPhone 16e. Yun pala etong iPhone 16e March lumabas dito sa Pilipinas, March 2025. Sabi binigyan daw sila noong 2024 ng cellphone. Kaya ito pong mga pinagsasabi ni Marco Beta lalo po talagang nakapagpa sa kanya, lalo pong nakapagpasama pa. At sana nga talaga ay etong si Marcoleta ay mas lalo pong maging madaldal para mas lalo tayong maraming ma-booking na mga yung sa kanyang sariling bibig na rin mismo manggagaling yung mga ginagawa po nila na hindi maganda. Meron dito teka, ito ba yun? Eto, anuin lang natin kasi umamin yan si Marcoleta patungkol po doon sa naman nila. Tungkol po doon sa kanilang ginawang hindi pagsipot doon po sa Senado. Teka, ito ba yun? Hanapin ko lang kung alin dito yun. Kasi merong statement yan si Marcoleta tungkol po doon sa ginawa nilang hakbang sa sa Senado na hindi sila nagpakita doon, hindi sila nag-session. Kasi daw ay kumbaga parang sinadya talaga nila yon.
Nasaan kaya yun? Meron siya niyan eh, yung sinabi niya eh. Nabuking nga siya doon eh. Kasi bakit mo inamin? Inamin niya eh. Oy, Kuya Henry. Hello po. Inamin niya na hindi talaga sila sumipot doon sa Senado para hindi magkaroon ng quorum. Yun pala yun. Yun yung ano. Okay, tignan natin dito. Kung ito yun. Sa mga tweet sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Okay, wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo, opo. sa mga tweet sa 12, Ito ba yan? Tingnan natin. walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Okay, wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. dyan, ha? Baka ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Susunod So you're no longer Senate President? Hanapin ko lang po. Hindi ko, nandito sa isa kong cellphone to eh. Saan ba yun? Meron akong niyan eh, video, kaya lang nandito sa sa isa kong cellphone. Pero nagtrending yun na yung salita na yun. Ito. Opo. Tapos na si Alan Cayetano. O Mhm. halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oo. Pumunta kami June 2. Oo. Patay din. Oo. Di ba? Oo. O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya Oo. at legal nilang mailulugso si Alan Peter Cayetano. Kapag ka Ngayon, nagkagutuhan, kapag talo kayo. nagkaganon, kung pumunta kami ng June 1, Oo. tapos na si Alan Cayetano. Kung pumunta sila nung June 1, tapos na daw si Alan Petrang Caballo. Kasi talaga pong tapos na ang magiging papel ni Alan Petrang Caballo at hindi na siya makakapanggulo kung pumunta sila nung June 1 dahil 12 na po yun 12 na ang etong ating mga senador, kaya po nag-quorum sila dahil nga po ang majority na ngayon ng Senado is 12. 11 yung hati 11. 22 na lang sila. So pag inati mo yan sa dalawa, 11, so kailangan mayroong isang tumawid sa magkabilang panig kung saan man yan para maging 12 at magkaroon po sila ng majority or yung quorum para mabuo yung quorum. Ngayon, hindi sila pumunta, sinadya nilang hindi pumunta kasi kunwari may dumating pang mga ibang senador doon bukod sa 12, mauobliga na magkaroon ng botohan kung sasabihin kasi nila motion na i-vacate, ibakante lahat ng posisyon sa Senado. O kapag nabakante na lahat ng posisyon sa Senado, saka po syempre magkakaroon ng botohan sa Senate President. Wala na si Alan Petrang Caballo noon. Legal siya na talagang natanggal o pinalitan. Kaya nga po nitong mga nakarang araw, power sharing ang solusyon nitong si Alan Petrang Caballo. Hindi po pwede yun. Kasi nga, legal ang quorum ng 12. At sinabi po ng sinabi rin po ng Supreme Court na binabasura nila yung petisyon, hindi dahil illegal ang 12 quorum, kung hindi, kaya binabasura
yun pong nagpetisyon ay wala po siyang legal na standing o hindi siya direktang naapektuhan ng pagpapalit ng liderato doon po sa Senado. Basta wala siyang wala siyang entidad para gawin yun. Kaya po yun yung tamang eksplanasyon na ibinasura lamang yung petisyon, hindi ibinasura yung petisyon at etong ginawa po ng 12 senador ay masama or hindi po naayon sa batas. Wala pong ganon. Kaya nga etong mga pinapalabas ng mga DDS, nakakampi daw nila ang Supreme Court, pinaboran daw sila ng Supreme Court, napakagaling daw ng Supreme Court kasi pinaboran daw pinaboran daw itong si Cayetano. Hindi po totoo yun dahil binasura lang po yung petisyon. Hindi sinabi na mali ang ginawa ng 12 senador. Syempre lilituhin lang nila yung taong bayan. Ngayon, sa pagiging honest nitong si Marcoleta, marami pa po tayong malalaman diyan. Marami pa po tayong pwedeng madiskubre kung ano pa ang mga kabulastugan na kanilang plano o gustong gawin. Pero ako tingin ko, sigurado ko na sa pagbabalik po ng Senate sa kanilang sesyon, wala nang magagawa si Alan Petrang Caballo dahil talagang pampalit na talaga yan. Hindi na talaga pang Senate President ang utak niyan at ang iniisip na lang niyan ay puro po para sa ikasasama ng Senado para ang impeachment trial ay mapagtakpan. Iyan na lang ang gagawin niyan. Hindi na po yan gagawa ng matino. Wala na pong matinong gagawin yan. Kasi nga po ang gusto niyan, masira po talaga ang Senado, magulo ang bansa. Dahil kung hindi naman po magugulo ang bansa natin, para saan pa ang kanilang mga ginagawa na panggugulo na ito. Ayaw naman talaga nila ng tahimik na Pilipinas. Ang gusto talaga nila si Sara Duterte ay maiupo doon sa Malacanang kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po makanakaw na silang muli. Yan po ang katotohanan yan. Yan po ang gusto talaga nilang mangyari. Hindi lang nila syempre aaminin sa atin. Pero yun naman yun. Kung hindi talaga makuha nila ang Malacanang. Ngayon, punta naman po tayo dito sa ito. Okay. If the side of Franco Mabanta, they claim that they were set up and that they were doing a legitimate investigation, would it help their case if they actually air this supposed expose? Yun po yung problema. He's been saying na set up. Well, to a certain extent, ang interrupted po is really a setup eh. Ibig